What's up mga kaasang? At ayun, for today's video, update ko muna kayo sa mga isda natin dito at kung ano nga ba yung mga available na sa atin. So ayun, no, meron tayong blue polar parrot dito na binibreed noon pa. Ngayon may mga fry na naman yan. Pero ang konti talaga na nakakasurvive. Hindi ko alam kung ano nangyayari. No? Dati nakapagpasurvive ako ng madami yan. Mababa yung mortality. Ngayon medyo mataas na talaga ang mortality nila at mahigit kalahati yung nawawala. So yung isang pair natin, etong lalaki na to, anak na yan nung ating female. Ito yung dating breeder natin. Namatay kasi yung kapares niyan. So matagal ko na sila pinagsama pero parang hindi sila nakaka-breed. At hindi ko alam kung, ewan ko kung compatible ba sila, kung anong problema nila. At hindi sila nakaka-breed. So meron pa tayong mga pinapalaki dito. Ang dami nagtatanong sa akin na gustong bumili nito. Wala pa akong nire-release na blue polar parrot. Gusto ko kasing paramihin muna sila at medyo matagal talaga lumaki. Kaya yung pasensya na guys sa mga gustong bumili ng blue polar parrot. Wala pa akong available niyan. Unang-una, wala pang mga ano yun, mga gender kaya hindi ko rin alam. Kasi usually ang gusto nila mga magpapares na. So ayun, no, konti na lang muna yung natirang ano natin, hindi ko pa naasikaso. Pero may mga available pa tayo. Ito, available yan, 300. Ito, hindi to available dahil sa akin yan. Yan, isa lang yung tinabi ko talaga na sa akin na HB12. Tapos, ayun, yung mga ibang grow out kasi natin na selected, naubos agad, no, nung nag-post ako sa TikTok tsaka sa Facebook ng mga reels ko. Ang bilis nila naubos. So meron ako mga kasunod dito pero hindi ko pa siya masyadong nag-groom at hindi ko pa napa-pricing yan, no. Yung pricing natin guys sa mga flower horn, depende yan sa mood ko, depende yan sa tingin ko doon sa isda na binebenta ko, no. So minsan may malaki na pero 300 lang, minsan naman ang liit-liit pero 300 din. So nakabase ako sa quality kasi at may basehan ako yung tingin ko, ito ang ganda nito isang to. Yung tingin ko kasi na maganda, syempre mas high quality yon, mas tinatabi ko agad yon, tapos yun yung mas binibigay ko na mas mahal. So yung mga mura, kaya ako binibigay yun yung mga hindi ko trip o yung hindi gaanong kagandahan sa paningin ko. Pero okay naman, no, kasi hindi naman kal yon. Yung actually yung kal, hindi ko talaga binebenta yon. So papakita ko sa inyo next video. Magkakal tayo ng mga ng mga flowers. So ayan, no, ang dami na pala natin dito. Mga red wagtail platy. So yun, di ko talaga maparami to ng sobra. Minsan na yan, ang dami niyan, tapos paisa-isa na mamatay. So itong batch na to, hindi ko alam kung mabubuhay lahat yan. Marami pa tayo sa binyan yan at yun nga, pag bisita ko sa binyan, kukunin ko na rin. Yung mga ganyan natin, tignan natin kung makapag-release tayo kasi may mga nagtatanong na rin yung red wagtail platy natin. At hindi pa ako nakapag-release niyan ever since. So yun, ano bang gagawin natin? Itong mga to, nawala yung laman yan, kaya papalitan natin ng mga papalaki nating fry. Ito yung mga una kong na-select na fry. Binibenta ko to ng 100 pesos ang isa. So dito ako kumukuha ng mga i-groom ko o i-grow out ko. So from dun sa unang community nila na binibentahan ko ng pang wholesale, yan ito. Kasi pag nagkal ako, nilalagay ko dito yung mga okay, tinatanggal ko yung mga kal, tinatanggal ko yung mga tie silk, tapos yung mga natitira dyan, ito yung hinu-wholesale ko. Ngayon, pinipilian ko din yan. Pag napilian ko na yan, binuksan na natin ilaw para mas nakita nyo. Pag may mga napili ako dyan, doon ko nilalagay sa hiwalay na community. Konti lang yan, mga pipilian ko yan, kukuha lang ako ng mga 20, 30. Tapos, doon sa mga napili ko na yun, doon ako kumukuha ng mga gino-grow out ko. Tapos yan, yung mga natitira dyan, kahit maubos na yan. So yun, no, ito yung mga female natin. Nandito pa yung ating ito yung sa Grow Challenge dati, kung maalala nyo, sumali ako ng GOC X-Max. Tapos yung ating female na nanay ng HB12, andito sila kasi pinagpahinga ko yan. Galing sa breeding yan. Yung breeding nga pala natin noong nakaraan, ito yung mga eggs. Ito muna yung male. Yung male medyo na-stress. Yan, no. Medyo pumangit siya. Literal na pumangit. Drop cock. Nag-stress marks. Tapos itong ating tatay ng HB12, yung ating Metal Storm, mga okay siya dito eh. Okay siya dito sa sa aquarium na rin. Hindi siya masyado na-stress dyan at nakaka-recover siya dyan. May tinabi pa ako ditong, ito naman yung HB11 na tinabi ko para sa akin. Isa lang yan guys, full mask na white eye.
anak yan nung Beast Lab tsaka nitong ating Metal Storm. So ito na nga yung eggs na hinintay natin mag-hatch. So hanggang ngayon hindi pa rin siya nag-hatch. Ilang araw na siya, parang 2 days na. Hindi pa rin siya nag-hatch. At yung itsura niya parang feeling ko lang hindi siya mag-hatch. So parang na-delay talaga yung dating natin dahil nga nung galing ako sa labas, pag uwi ko nakaitlog na yung female. Hindi ko alam kung ilang oras na siyang nakaitlog. At late ko na nailagay yung male doon sa eggs. Possible din na yung male hindi niya sinimilyan yung eggs. So wala na tayong magagawa doon. Bawi na lang tayo next breed. At yun, wala pa tayo sigurong susunod na bagong strain. Subukan ulit natin yan next time kasi yan, hindi ko na inasahan yan. So yun, may available pa ako dito na for sale. Ito HB11 White Eye. 1,000 talaga yan, pero sa mga subscriber ko binibigay ko lang ng 500 yan. Ganun ako sa mga subscriber ko. Meron pa tayo dito fry ng Thai silk. Yung fry ng Thai silk na yan, 50 pesos na lang. Binibigay ko yan 50 pesos kung gusto nyo. Tapos meron pa tayong mga ginagawa dito. Hindi ko pa ito binibenta, pero yan, nagkakaroon na sila ng konting cock dyan. Yung mga pasilip ko lang sa inyo. Ito, full mask naman to pero wala pang cock. So hintay-hintay lang kasi medyo matagal din mag groom, lalo na ngayon medyo malamig na yung panahon. At paalis-alis din ako kaya hindi ako masyado nagpapakain ng Tubipex ngayon. Ito isa may cook na rin. Pero hindi ko pa in-out yan. So magpo-post ako sa Facebook kung ano yung mga available natin. At doon nyo na lang abangan kung doon sa mga gustong umorder na. Dito naman tayo sa likod. Pasilip ko sa inyo yung mga isda natin dito sa likod. Ito yung ating NMAX. Yan na pinapalaki ko, gagawin kong breeder yan soon. Binigay sa akin yan ni Reborn Crossbreed. Yan, maganda rin yung genes niyan. NMAX, tapos dito yung nagbreed ako ng HB12 pero hindi naging successful yung ating HB12 na huli. At ayan, wala akong nakitang gumalaw dyan sa mga eggs. Tapos yun, batch 6 ng HB12, ready na yata ito. Baka mga 1 week. Siguro mga 1 week. Next week, magre-release na ako ulit ng mga fry na pang wholesale. Sa mga gustong kumuha ng wholesale fry, 50 pesos per 10 pieces. So, yan yung presyo ko sa wholesale. No? Hindi ako nag-wholesale ng maramihan. Yung iba kasi, ang per set nila is 50 to 100 pieces. Ako, 10 pieces lang, wholesale price na sa akin yan. At naubos din naman. Tsaka tulong ko na rin yun para doon sa mga nagsisimula na gustong magbenta ng fry pero wala silang budget pa. Kasi medyo mabigat din talaga pag kumuha ka ng isang set na 50. So, pasampu-sampu, okay na yan, no? Nakakabenta ako, nakakaubos naman ako ng mga fry ko. At nakakatulong din ako sa mga maliliit nating tropa na nag-start pa lang magbenta at mag-groom ng mga plow horn. So yun mga kaasang, sana nag-enjoy kayo sa video na to at tapusin muna natin. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out!